Maumon nga gabi sa inyo tanan, ini ang pamana program, ang pagdiskubre sang aton panublion halin sa pulong sang Dios. Maayong gabi sa tanan mga kauturan. Ari kita sa aton nga padayon nga pagtuon sa pulong sang Dios base sa Revive by His Word nga aton nga guide sa aton nga Bible reading kada adlaw. So ari na kita sa Ezekiel 33. Pero sa wala pa inigin basa ni Sister Romilin, magapangamuyo anay kita mga kauturan. Ginong Diyos karon nga gabi, nagapalapit kami sa imo liwat. Salamat gid sa oportunidad nga kami sa liwat makabukas ang imo pulong kag makatuon sini kabay pa og Ginoo nga bala nimo espiritu magahatag sa amon sing kaalam sa pag-intsindi sang mga pulong nga dapat namon maintsindihan. Kag niyan makahatag inigiya sa amon kabuhi. Salamat gid nga karon nga gabi ang imo mga katawhan dihunon nimo nga magsunod sa sini nga programa agod masangkapan kami Ginoo sang imo pulong sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kag mga utod, kung inyo nadiskubrihan kung may mga balaan kamo nga kasulatan no dira sa inyo mga balay nga ginauyatan karon, pwede ninyo ina nga masundan upod sa akon kag kung may mga komento kamo, may mga insights no reflection sa aton nga nabasa, may mga prayer request kamo or kung may mga greetings kamo, pwede ninyo ibutang sa aton nga chat box kag aton inyo ipadala sa amon diri kay amon tagaan na sang pagtamon no. Salamat gid sa inyong pagsunod. Salamat man Sister Romy sa imong pagbasa sang aton nga balasahon karon nga gabi. Kung yung matalupangdan mga utod, ang Ezekiel 33 hasta sa Ezekiel 48, no? Versikulo 35. Ini nga mga kapitulo, mga kauturan sa sining libro ni Ezekiel, nagasugid nanungod sang lain nga direksyon no? Sang mga tagnaanon ni Ezekiel. Okay? Nga kagini makita naton nga lain naman ang focus no sang sining mga kapitulo nga aton pagatun-an subong gabi kag sa palabuton nga mga gabi. Now ang ining aton nga pagatun-an karon nanungod ini sang pasag-uli no o kon pag-restore sang Dios, pagbalik sang Dios sa mga tinawon niya no. Restoring or restoration of God's people amo ini mga utod ang pinaka alibutod sang aton nga pagatun-an karon kag kun inyo matalupangdan mga kauturan ang Ezekiel 33 versikulo 1 nagasiling diri nga ang Dios naghatag gihapon sang iyang pronouncement sang judgment sa kay Huda no sa chapter 1 up to 24 kag sa chapter 25 to 32 ang mga surrounding nations kun inyo natalupangdan nga ang Dios no madamo tong nga mga nasyon ang mention nga gin hukman sang Ginoo no kag karon ang 33 hasta sa 48 ang Jerusalem gintagaan sang mensahe sang comfort no messages of comfort, hope, and future restoration of God's people. Kanami sini mga utod kaya mo na ni makita naton nga may ara restoration no. Aton man ini ma-reflect sa aton nga kabuhi nga ang Dios nagset sang isa ka tion nga i-restore man niya tanan no ang nadula ilabi na gid ang imahin nadula nga idinik nga pagpangabuhi no totally nga ang Ginoo magabalik sina sa aton no
And God previously appointed Ezekiel to be watchman warning the nation of coming judgment. Okay? So gin-appoint niya diri sa Ezekiel nga isa ka manogbantay, no? Sa iya nga mga katawhan. Okay? But this time to preach a message of hope, no? Kag katahom man nga kauturan, no? Sa siningation si Ezekiel gintagaan sang komisyon sang Dios nga magwali, maghatag sang mensahe sang paglaom sa mga Israelinon, no? Nga may ara paglaom sa pihak nga sila sakop, no? Kag ginulipon sang Babylonia, apang ang Dios may ara ginaaman nga kaluwasan para sa ila nga magabalik sila halin sa Babylonia balik didto sa Israel. Kagamoy ni mga utod ang reflection man makita naton, no? Nga amo ni ang aton kabuhi diri, ang Dios nag-aman man sa aton sing isa ka panahon nga siya magabalik diri kag kuhaon kita niya kag dal-on niya kundiin man siya, no? Dira sa may Juan 14:1 hasta sa 3, agod niya kundiin ako didto man kamo. Amo na ang promesa sang Ginoo, no? Kag makita naton ina no ang promesa sang Dios sa matuman ginpahayag ina ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians 4:17, no? Nyan kita sagmiton sing tingob upod sa ila atong ila nga ginamin dira amo tong mga ginbanhaw, no, sang Ginoo gikan sa kamatayon. Sagmiton sing tingob upod sa ila paibabaw sa pagsugata sa Ginoo, kag niyan magaupod kita sing dalayon sa Dios. Amo ning katumanan na sang promesa sang Ginoo sa aton. So nakita naton diri mga utod nga ining chapter 33 sang Ezekiel may mensahe hindi lamang para sa mga Israelinon sa una, kundi sa aton karon ma-reflect naton ini nga mensahe man para sa aton. So bersikulo 10 kag 12 kun inyo matulumpangdan diri mga utod, the exiles were discouraged by their past sins, no? This is an important turning point in this book. Kita nato na elsewhere in Ezekiel, the people had refused to face their sins. Now they felt heavy guilt for rebelling against God for so many years. Sa sini nga panahon, nakilala sa mga Israelinhon nga sila gali nakasala kag bangod sina, amo man ini ang tion nga sila nakahigayon nga maghinolsol. Amoy na gani nga kon hindi ta kilalahon nga makasasala kita, wala man sing panahon nga magano kita nga magbaton maghinulsol, no? So amo ini nga importante ini mga utod. Bersikulo 13 kun inyo talupangdan diri, then I shall say to the righteous that he shall surely live, no? And he trusts to his own righteousness and commit iniquity, all his righteousness shall not be remembered, but to his iniquity he had committed, he shall die for it. Nakita ninyo diri mga utod, ang komentary naghambal diri, past good deeds will not save a person who decide to turn to a life of sin. Some people think they have done enough good deeds to overshadow the sins they don't want to give up. Nakita ninyo diri nga ini balang ginatawag nga sin of omission. Delikado ni mga utod na balang ang sala mo balang nga ginatago-tago or amo ning ginatawag nga presumptuous kind of sin, no? Ginapresume mo balang nga okay lang sa Ginoo maghimo kasi ni kay nagaamo man kasi ni, no? Makompensate man ni kay matuto man ako nga magbalik sang ikapulo, ti okay lang ini nga maghimo ako sang amo ni, no? Hindi amo na. Amo ning ginatawag nga sin of omission mga kauturan, no? Sa balang kasulatan may gin-mention nga duha ka klase sang sala. Amo ning sala sin of commission and sin of omission. Ang sin of commission nga iniya amo ni ang mga masami nga sala nga ginahimo bala naton, no? Pero ining sala nga sin of omission amo ning sala nga ginatago-tago ta bala. And we sometimes
nga matem kita nga i-justify naton ang sala nga ginahimo ta bangot sa mga maayo ta nga ginahimo amo nang ginatawag nga sin of omission. Kagamo na ang delikado mga kauturan. Delikado nga klase sang sala. Kay mas maayo pa to ang sin of commission kay pagkahimo naton sang sala kag na-recognize naton nga sala, magaano kita, magahinulsol kita. Pero ining sin of omission, sometimes we are justifying our sin through our deeds. Kagamo ning ginahimo sa mga Israeli noon. Abi nila ang ila ginahimo nga maayo maka-cover up na sang ila nga ginahimo nga sala, no? Kag ang Dios hindi magpaligad sina mga kauturan, no? But it's useless to try to be good in some areas so you can be deliberately bad in others. But God wants wholehearted love and obedience. Amo ning gusto sang Dios. Ang matudtuod nga pagserbis, pagbaton sa iya kag amo ini mga kauturan nga dapat naton nga igakabuhi gid, no? Kag aton himuon bilang mga tinawo sang Ginoo, no? Versikulo 15, kung inyo matalupangdan mga kauturan, sundin ninyo ako sa pagbasa agod balang manami ni. Kaya at least maintindihan naton ini ang gusto nga ipalinton ni Ezekiel sa mga Israel noon kag sa aton man, no? While good deeds will not save us, our salvation must lead to righteous actions, no? Siyempre kung dibla ko na luwas kita, dapat ang aton pagkalinuwas magapamunga ina sa kung ano ang kabuhi sang isa kalinuwas, no? Amo ina nga kita nagapati nga luwas kita kag dapat ang pagkalinuwas naton makita ina sa aton ginahimo, no? Sa aton aksyon, no? Amo na ang buhat, amo na ang hambal ni Santiago nga ang pagtuo nga may ara buhat, no? Makita sa iya buhat ang iyang pagtuo. Hindi pwede nga nagatuo ka kag ang imo buhat hindi suno sa imo ginaako nga pagtuo. So klaro kita sini mga utod, nahibalaan naman naton ini ang amuning mga kamatuoran, pero diri mga utod kun inyo talupangdan ang karakter sang mga Israelinon, makita naton diri nga do may lain man sila nga klase sang kinaiya, no? Kag masami possibly amo man ini ang kinaiya may ara kita mga utod, no? Amo man ini nga kinaiya may ara kita, no? Diri sa 31 kung ninyo matalupangdan, versikulo 31, kung basahon naton, and they come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people, and they hear thy words, but they will not do them, for with their mouth they show much love, but their heart goeth after their covetousness. Kita nyo na, nagasimba man, nagatubang sa Ginoo, nagaalagad sa Ginoo, nagapamati sang pulong sang Dios, pero ang problema, wala nila ginahimo ini. Kag sa ila mga baba nagaguwa ang madamo nga pulong sang gugma, pero ang ila tagipusoon nagahimo sa mga kalautan. Nakita nyo na mga utod? Sa mga pulong nagaguwa ang gugma, pero sa ila binuhatan wala gugma. In your heart, do you really love God? Amo nang hambal sa komentary. These people gave the appearance of following God, but they love their money more. Many today also give the outward impression of being religious while remaining inwardly greedy. Madamo sa aton karon, mga utod. Reliyoso sila pero sa sulod sang tagipusoon gali dalok. Jesus warned that we cannot love God and money at the same time. No, makita nato na sa Mateo 6:24. And it's easy to say, I surrender all, we don't have much. It's when we start accumulating wealth that it become difficult to avoid loving it. Na? Mga utod, budlay ni,
magtipon kita sang manggad diri, kag inang tipunon lang naton nga tipunon, kag hindi naton gamiton sa misyon. Wala kita nagakondinar sang kwarta, kay ang kwarta maayo. Pero ang kondinasyon sang kwarta, mga utod, when you start to love money above God. Amo niya ang delikado dira, mga utod. Love of money is the root of all evil, no? Amo ni siya ang gamot sang tanan nga mga kalautan, kag hindi luyag ang Dios nga maintuan kita sang kwarta, mga utod, kay ang kwarta nga ina hindi gid naton ina madala sa langit. Maluyag ko ina iklaro sa inyo, ha. Siling ni Apostol Pablo sa kay Timoteo, madamo nag-abot kita kuno dis kalibutan nga wala sang dala, kag magataliwan kita nga wala dala. Wala kita dalon, mga utod. Ang solo nga nato madala dito aton pagtuo kay sa pagkarisang Dios, wala sa di sa mangita sang kwarta sa aton. Pila na kwarta mo, Pastor Rafi? Hindi ang Ginoo magmangkot sina. Ang pamangkoton sang Ginoo sa akon, mga kauturan, diin ang imo pagtuo, Pastor Raf. Ano ato ipakita sa iya, mga utod? Versikulo 32, gusto ko i-highlight ini before we end our discussion, our study tonight, mga kauturan. Versikulo 32, and lo, thou art unto them as a very lovely song of one that had a pleasant voice and can play well on an instrument, but they hear thy words, but they do them not. Mga kauturan, oo. Siling diri sa komentary, the people were coming to listen to Ezekiel in order to be entertained. Aton kilalahon ini, mga kauturan, no? To be entertained. They weren't interested in hearing a message from the Lord. Ang ila lang niya gali for the sake of entertainment. Kag we might be tempted nga sa aton nga pagsimba, ang aton purpose is for entertainment sake. Mga kauturan. They enjoy, many people see church as entertainment. No, madamo nga mga tawo ko, no, nga nagakadto sa simbahan kay gusto sila iya nga malingaw, na they enjoy the music, the people, the activity, but they don't take the messages to heart. Makita nato niya, mga author, they don't seek to challenge or to serve. Have you reduced church services to the level of entertainment, or does your worship truly have an impact on your life? Mga kauturan, isay na kapamangkot, ha? Ang aton bala nga pagsimba, may ara bala dako ini nga impact sa aton nga espirituhan nga pagtubo, or nagligad lang pagsimbata, nagligad lang panimalayta, nagligad lang ang pagtuon ta sa Biblia, wala gid sang impact sa aton kabuhi, mga utod. This is one of the deception of Satan to us. Kabay pa, mga kauturan, nga hindi kita madayaan. This chapter is the best chapter for us to, be reminded sang aton nga spiritual status bilang mga moderno nga mga Israel, mga spiritual Israelites sa aton panahon karon. So kabay pa, mga kauturan, ikaw ang Ginoo magpakamaayo sa aton samtang kita naga-reflect sang sining aton reading subong gabi. Magapangamuyo kita. Kag sa aton nga pagpangamuyo, mga kauturan, sa gihapon, may I invite you and your whole family to join with me in our united prayer. As usual, ang aton ginahimo, magapangamuyo ako sang adoration and confession, and then tagaan ko kamo sang tion sa pagpangamuyo. And after that, ako magatapos sa duha naman kabahin sa aton pangamuyo. We are using here sa aton united prayer ang acts, no? Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Okay? So magapangamuyo kita, mga utod. Pwede kita makaluhod. Apang diri ako sa studio, magapungko lang bangod nga among kamera, hindi pwede mapadalong
Magapungko lang ako mga kauturan, pero ginaigda ko kamo nga kung makaluhod kamo, mas maayo gid nga makaluhod kamo. No? So magapangamuyo kita mga kauturan. Kinong Diyos karon nga tion, ginadayaw ka namon bilang amon Diyos, bangod ikaw Diyos nga puno sang paghigugma, Diyos nga nagtawag sa amon gikan sa sala, pakadto sa sining makatilingala nga kapawa. Diyos nga nagsakripisyo sang kabuhi, bangod lamang sa amon kaluwasan. Diyos nga nagtugas ang kalibutan nga ini, nga agod nga mangin komportable kami nga magkabuhi. Diyos nga aman sa amon sang duog nga mas maayo pa sa duog nga ginakabuhian namon subong. Nga amon ng langit nga wala na gid sing dagta sang sala, wala sing mga balatian, wala sing kasakit, wala na sing luha nga magatulo sa amon mga mata. Ginadayaw ka namon Ginoo bangod sang imo kaayo sa amon. Madamo gid nga salamat kag takos ikaw nga dayawon sa sini nga tion. Karon nga tion Ginoo, magakadto kami sa pangayo sing kapatawaran sa imo sang amon mga sala nga nahimo sa imo Gud Dios sa pulong buhat kag pangunahuna. Ginoong Dios, ko din kami nakapasubo sa imo. Kabay pang ikaw magpatawad sa amon, agud nga ang amon pangamuyo karon nga tion mangin mahamot nga halad para sa imo, kag ang amon kabuhi mangin dayag sa imo atubangan. Kag kabay pang ikaw magpamati sang mga pangamuyo sang imo mga inanak karon, samtang amon sila tagaan sing tion sa pagpangamuyo man ba sa imo. Pasalamat kami bangod nga sang imo mga madamo ng mga pagpakamay ginhatag sa amin. Una sa tanan, madamo nga salamat sa kaluwasan, madamo man nga salamat sa kabuhi nga imo ginpreserbar, maayo nga lawas, madamo nga salamat sa panimalay nga imo man ginhatag sa amon ginikanan nga nagasuportar sa amon nga kabahin sa amon panimalay nga yari sa amon sa tanan nga tion. Madamo man nga salamat sa paghiliutod Kristohano nga we belong to this church, Adventist Church, nga ang pagbinuliganay ara nga amon nabatsyagan Ginoo nga kun ang isa ka utod yara sa kasakit kag yara sa problema, ang mga kauturan nagabuliganay. Salamat sina nga klase sa mga balatsyagon kag panimuot o Dios. Salamat man sang imo pagpreserbar sa amon hulam nga kabuhi sa nagligan nga tuig 2020 kag karon tuig 2021. Yari kami tanan sa padayon nagakalipay bangod nga ikaw nagaupod sa amon. Salamat Ginoo. Madamo kami sa mga bagay nga pasalamatan sa imo. Apang Ginoo, nagapati kami nga ikaw gid nakasayod sa amon tagipusoon. Karon nga tion Ginoo, nagapangabay kami sang imo espirituhanon nga pagpakamaayo para sa imo mga katawhan. Ilabi na gid
karon sa sining kay ngapsan nga mga adlaw may ginapangayo kami sa imo Ginoo kag ina amo ang pag-ula sang imo balaan nga Espiritu Santo sa imo mga inanak hindi lamang diri sa West Visayan Conference kundi sang pangkabilugan sa bugos kalibutan. Ginoong Dios pun-i kami sang balaan nimo nga Espiritu kag kabay pang bag-uha ang amon tagipusoon kag una-una agod nga ang amon nga kabuhi maging balatunon sa imo tubangan. Ginoo kabay pa nga ang amon nga kaugalingon mapreparar sa malapit nga pagkarinig ni Jesus kag wala gid unta si madula sa amon bisan isa nga kabahin sa among panimalay kundi kami tanan gid nimo nga mga inanak may kayginan nga makadangat sinang langit nga imo ginpreparar sa amon. Pakamayuha ang media ministry ilabi na gid diri sa Hope Channel Panayon Guimaras. Ini nga mga inisyatibo nga ginahimo namon through Facebook streaming kabay pa og Ginoo nga ngin masanyog ini ilabi na gid sini nga tuig 2021. Pakamayuha ang amon mga volunteers nga ari diri nagahatag gid sang ilang tion sa pagbulig nga ining media ministry magapadayon. Kabay pa Ginoo pakamayuha sila kag tagai sila sa mayad nga lawas. Labaw sa tanan kabay pa Ginoo nga preserbara ang ilang katutong sa pag-alagad sa imo. Ibalik kag iuli sa ila ang pagpakamaayo nga para gid sa ila kay ako nagapati Ginoo nga ikaw gid indi magpaligad sang ila mga ginahimo nga maayo nga indi gid mabayluhan sang pagpakamaayo gikan sa langit. So kampay pa nga pakamayon nimo pakamayohaman leadership sang West Visayan Conference among ginapangabay pakamayon si Pastor Kerry Estrevilla, Pastor Caleb Bakirang, Pastor Sir Derwin samtang sila dumala man sang sini nga komperensya kabay pa ikaw magpakamaayo sa ila kaupod man sa mga departmental directors mga kaupod ko diri sa opisina kabay ikaw magpakamaayo Ginoo tanan nga mga office workers isaha kami sa pagtudlo sa mga butang nga dapat namon himuon kag niyan pakamayuhaman ang mga district pastors nga yara sa field kaupod sang tanan nga mga Bible workers, teachers, literature evangelists ang tanan namon nga mga miyembro sang West Visayan Conference imo pakamayon sa espirituhanon nga butang, sa physical nga butang, emotional nga butang, kag sa social nga butang. Salamat gid nga imo ginapamatian namon pangabay sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa liwat malaumon nga gabi sa inyo tanan, ini ang pamana program, ang pagdiskubre sang aton panublion halin sa pulong sang Dios. Ang Dios magpakamaayo sa aton. See you tomorrow night mga utod sa amo man gihapon nga oras kag diri gihapon sa Hope Channel Panayon Guimaras. God bless you. Ang Ginoo magpakamaayo.